Some ghost manifestations are threatening and evil in nature. Pero ang nangyari kay Cynthia Ordonio ay kakaiba. It made her realize the importance of life. And it's ironic na ang mensahe ay nagmula sa isang kaluluwang matagal ng patay. Tunghayan natin ang kanyang kasaysayan. Biktima ng hit and run ng anak kong si Jojo. He was only 4 nang marasagasaan ng isang kotse sa kalye habang siya naglalakad kasama ang kanyang yaya. Noong una hindi ko lubos na matanggap ang pagkamatay ng anak ko. He was too young and I love him so much. Ilang araw din akong halos naging bedridden. Nagfile ako ng mahabang leave from the office. And I refused to talk to my friends even though they were offering comfort. Maging ang asawa kong si Richard, hindi alam ang gagawin sa akin. I refused to talk about my friend in front of him. We haven't even made love during the duration of my grieving. Parang wala nang katapusan ang nadarama kong loss at pagkabigo. Halos mawala na ako ng ganang mabuhay. I never thought na ganun ko pala kamahal ang nag-iisa kong anak. He was my life, my everything. Yung kwarto ni Jojo, hindi ko pinalinis nang mamatay siya. I let it the way it was, ni hindi ko pinapagalaw sa bago naming katulong. O maging sa asawa ko. Some find it weird, pero ayokong linisin ang kwarto niya because that would be the end of my grieving. At ayoko pang bumitiw sa anak ko. I don't want to let him go. There are times natatagpuan ako ng asawa ko sa loob ng kwarto ni Jojo. Pinaglalaroan ko yung paborito niyang toy, ang kanyang train. Pinapaandar ko yung train sa release nito. It was as if naglalaro kami ni Jojo. It was as if buhay pa siya. Bumagsak ang katawan ko sa paglipas ng mga araw at si Richard halos hindi ko na rin naaasikaso. Minsan isang gabi, sabi sa akin ni Richard, maybe we should try to make another baby. Nagalit ako sa kanya. As if it would replace your son. Nagalit din siya sa akin. I am not trying to replace our son. Pero magdadalawang taon na siyang patay for crying out loud. Noon ko lang na-realize na gano'n na pala katagal. Akala ko parang kailan lang. Bakit ganyan kang magsalita? Hindi mo ba minahal ang anak mo? Sumbat ko sa kanya. I was hurting still. Don't ever accuse me of not loving our son. Dahil alam mong minahal ko siya more than life itself. Pero Cynthia, kinuha na siya sa atin. Wala na si Jojo. Pagbali-baligtarin mo man ang mundo, wala na ang anak natin. Bakit hindi mo matanggap ito? It was the first big fight naming mag-asawa. Never pa akong nasigawan ni Richard. Noon lang. At feeling ko, hindi niya ako naiintindihan o ang nararamdaman ko. At that time, mo na lamatan ang aming relasyong mag-asawa. Then one morning, pagpunta ko sa kwarto ng anak ko, hinanap ko agad yung favorite toy niyang train para paandarin ulit ito the way we used to. But the toy train was nowhere to be found. I've searched the room to look for the train, ngunit wala talaga. Lumabas ako ng kwarto at hinanap ko ang aking katulong na nooy naglalabas sa likod ng bahay. Nang mapadaan ako sa kusina, narinig ko yung tunog ng toy train. Pagtingin ko sa basurahan, naroon iyon. Galit na galit ako. Tinawag ko agad ang katulong kong si Wilma. Pinagalitan ko si, bakit mo tinapon sa basurahan ang toy train ng anak ko ha? Ang pangungumpronta ko sa kanya, Ma'am, hindi po ako nagtapon yan sa basurahan. Sino? Ewan ko po. That night, inabangan ko talaga si Richard to confront him with the same accusation. Bakit mo itinapon sa basurahan ang toy train ng anak mo? What? Hindi siya makapaniwala. Answer me, I demanded. Hindi ko ginagalaw ang mga gamit ng anak mo. Hindi ako nagtapon ng basura ng laruan niya. Kung hindi ikaw sino, paano mapupunta sa basura ng toy train niya? Ewan ko sa'yo. Kararating ko lang galing opisina. Pagod ako. Yan pa ba ang isasalubong mo sa akin? Sa galit ni Richard, nilayasan niya ako. Hindi siya sa bahay natulog that night. Hindi rin ako pinatulog ng konsensya ko. Noon ko naisip, ano nga bang nangyari sa aming mag-asawa? Bumangon ako at lumabas ng kwarto para uminom ng tubig. I also decided to take some sleeping pills para makatulog na ako. Pero pagpunta ko sa kusina, nagulat ako nang bigla kong marinig ang toy train na tumutunog. Pagbaling ko sa basurahan,
Naroon na naman ang toy train. Kinutuban na ako ng kakaiba. I turned off the toy train para tumigil yun sa pag-andar. Inalis ko pa ang kanyang battery to make sure. Tapos dinala ko sa kwarto ni Jojo ang toy train. Inilagay ko doon, kasama ang iba pa niyang laruan. Pagbalik ko sa kusina, kinilabutan na lang ako dahil mali kong narinig ang tunog ng toy train. At nasa basurahan na naman ito. Kinuskus ko pa ang aking mga mata to make sure na totoo ang nasaksihan ko. My God, naroon nga ang toy train. Nasa basurahan na naman at umaandar pa rin ito despite the fact na inasen ko na ito ng baterya. Noon ako napaiyak. Pinulot ko ang toy train kahit nanginginid ang kamay ko sa takot. I turned it off. Now I understand, Jojo. Now I understand. At lumuluha akong sabi, don't worry now. I let you go. I let you go. The message of my son was clear. I need to let him go. Kaya pabalik-balik sa basurahan ng toy train. I need to move on. At ayaw din niyang masira ang buhay ko at ang pagsasama ng daddy niya. Kinaumagahan hinintay kong umuwi si Richard. Pagdating niya, I immediately told him what happened and I said sorry. Niyakap niya ako at nagsorry rin siya sa akin. That same day, pinagtulungan namin linisin ang kwarto ni Jojo. Inayos namin ang kanyang mga gamit and we decided to donate some of his toys sa orphanage, including the toy train. Sinikap kong makabalik sa dati at normal kong buhay. I gained my confidence back. And I learned to smile and be happy again. Later on, nabuntis ako at nagsilang ng anak na lalaki. We named him Rafael. Laking pasasalamat ko sa pagpaparamdam ni Jojo that finally prompted me to realize my mistake. Now we are happy again as a family and I thank God for my son Jojo. Kahit wala na siya sa piling naming mag-asawa, he'll always be. Kung minsan, alaala ang nagsisilbing daan upang ang isang kaluluwa ay gumapit sa isang lugar. Isang patunay ang karansang ito ni Saldi Matias na ngayon ay isa ng successful entrepreneur sa larangan ng housing construction. Naganap ang encounter ni Saldi sa isang multo noong siya ay 7 years old. Heto ang kanyang kasaysayan. 7 years old lang ako noon nang mangyari ang karanasang ito. Isinama ako ng aking mga magulang sa isang bahay na plano nilang bilhin. Malaki ang bahay, sabi ng daddy ko. Kapag daw nagustuhan nila ang bahay, bibilhin daw nila iyon at doon na kami titira. Ayokong lumipat kami. Bukod sa marami na akong kalaro sa lugar namin, ayoko na rin lumipat sa ibang eskwelahan. Pero wala na akong magawa. Tila buo ng desisyon ng magulang ko na bumili ng bagong bahay. Sinalubong kami ng ahente ng bahay sa front door. Sabi niya, tamang-tama daw ang dating namin dahil naroon ang may-ari ng bahay sa loob at makakausap daw ng mga magulang ko sakaling may mga tanong sila tungkol sa bahay. Up and down ng bahay, well furnished na. Sa salas nakipag-usap ang magulang ko sa mag-asawang may-ari ng bahay. Tandang-tanda ko pa, habang sa abala sila sa pag-uusap, napatingin ako sa may hagdan. Nakita kong may bata ring sing-edad ko na nakaupo sa bandang itaas ng baitang ng hagdan. Nakakapit siya sa railings ng hagdan habang pinagmamasdan kami. Babae yung bata, mahaba ang buhok. Nakabistida siyang kulay rosas. Naisip ko, anak marahil ng may-ari ng bahay. Dahan-dahan akong lumakad palapit sa hagdan dahil sa pagkaabala ng mga magulang ko sa pag-usap sa mag-asawang may-ari. Hindi na nila ako napansin. Pinagmasdan ko yung bata mula sa ibaba ng hagdang kinatatayuan ko. Tumingin din siya sa akin. Malungkot na malungkot siya. Umakyat ako sa hagdan. Nang marating ko ang mailit kung saan siya nakaupo, tinabihan ko siya. Bakit ka malungkot? Ang tanong ko. Ayoko kasing umalis sa bahay namin. Ang sabi niya, pareho pala tayo. Ayoko ring umalis sa bahay namin. Kaya lang sabi ng daddy ko, mas mabuti raw kung dito kami titira. Bibilhin niyo na ba ang bahay namin? Siguro yun ang sabi ng daddy ko. Sana wag naman. Wala naman tayong magagawa eh. Meron, ha? Halika. Hinawakan pa niya ako sa kamay. Hinatak niya ako. Sumunod naman ako. Pumasok kami sa isang kwarto. Sa lamisitang nasa tabi ng kama, may nakapatong na picture na naka-frame. Inabot niya iyon sa akin. Tiningnan ko.
Ikaw ito at ang mami at daddy mo, hindi ba? Ang sabi ko. Tumango siya at saka ngumiti. Kuha namin iyan sa Baguio. Anong gagawin ko dito? Dalhin mo ang picture na yan sa baba. Ipakita mo sa kanila. Sabihin mo na nagkausap tayo. Ganun lang. Basta gawin mo. Tumango ako. Sige. Palabas na ako ng silid nang muli ko siyang lingunin. Hindi ka ba sasama sa akin sa baba? Tanong ko. Hindi na muna. Ikaw na lang. Maiwan ako dito. Bumaba na nga ako ng hagdan. Nag-uusap pa rin sa salang parents ko at ang parents ng batang babaeng nakausap ko. Nakapagitan sa kanila yung ahente. Lumapit ako kay mami. Inabot ko sa kanya yung picture na naka-frame. Anak, bakit? Tanong niya sa akin. Tingnan mo, mami. Tiningnan niya ang picture. Natigil ang pag-uusap nila. Nagkausap kami. Sabi niya, ipakita ko raw sa inyo yung picture niya. Waring nanlaki ang mga mata ng mag-asawa. Napahawak sa dibdib yung babae. Nag-worry ang mami ko. Bakit? Tanong niya sa mag-asawa. Kinuha ng lalaki yung picture frame. Sino ang nakausap mo, iho? Siya. At iniluruyo ko yung batang babae sa picture. Diyos ko, nangilid ang luha ng babae. Anak naming si Gladys. Pero matagal na siyang patay. Nagkatingin ng mga magulang ko. Pagkatapos ay tumingin sila sa akin. Sigurado ang anak, nakita mo ang batang nasa picture. Opo, sabi ko, doon sa itaas. Sabi niya, ayaw daw niyang umalis sa bahay na ito. Dahil sa nangyari, hindi na natuloy ang pagbili namin sa bahay. Hindi na rin ipinagbili iyon ng mga magulang ng batang nakausap ko. Ngayon malaki na ako, saka ko lang na-realize na ang batang nakausap ko ay isa pala